kapag mahal mo na, ang hirap ng takasan. Kasi kahit pilit mong isipin na ayaw mo, pero ibang itinitibok ng puso mo. Kaya sundin mo lang ang puso mo at huwag kang matakot na magmahal. Dahil ang puso, ginawa yan para magmahal. Kaya huwag mong pigilan. Dok, kamusta na po ang anak ko? Gawin niyo po ang lahat ng paraan kasi nag-iisang anak ko lang po siya. Pakiusap po, Dok. Anak, huwag kang bibitaw. Kumapit ka lang, anak. Huwag mo akong iiwan. Gising na, anak. Pakiusap. Tumalik ka na. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Tatay, mamaya pala. Pwede bang magkatabi tayo matulog? Please. Anak, binata ka na. Tsaka, akala ko ba, ayaw mo nang matulog sa tabi ko? Tatay, gusto ko na ulit. At tsaka, gabi-gabi na akong laging sa tabi mo matutulog. Nak, okay ka lang ba? Umamin ka nga, may problema ba? Tatay, wala. Gusto ko lang talaga na matulog sa tabi mo. Please, tatay. Tsaka, namiss ko na yung mga yakap mo, tatay. Nak, Noah, pwede ba? Huwag mo akong bulahin. O siya, sige na. Ikaw talagang bata ka. Kahit binata ka na ang lambing mo pa din sa akin. Siyempre naman, tatay. Mahal na mahal kita eh. Tsaka tatay, kung gusto mo, namahamin pa kita sa trabaho mo habang bakasyon ako. Anak, okay ka lang ba talaga? Baka may lagnat ka. Teka nga, pahawak sa titi mo kung mainit. Tatay naman eh. Wala akong lagnat. Gusto ko lang talagang tumulong sa'yo. At eto, ngumiti lang si tatay. Ibig sabihin, payag na siya. Tsaka, ayoko din na maiwan na mag-isa dito. Baka mabaliw ako. Kasi naman, yung kaluluwa na yun, andun sa sala. Pinagmamasdan yung mga larawan na nakadikit sa dingding. At tila ba, napansin ako ng ligaw na kaluluwa na nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa akin, kaya agad din naman akong umuywas ng tingin. At eto, papalapit na naman siya. Kinikilabutan na naman ako. Kaya eto, dumikit ako sa tabi ni tatay na, kunwari, tutulong ako sa pagluluto. Nakikita mo ako. Tulungan mo naman ako. Tatay, ako nang magpiprito ng isda. Wika ako kay tatay kasi yung kaluluwang ligaw, ginugulo ako. Nak, okay ka lang ba talaga? Akala ko ba ito ang pinakaayaw mo kasi baka matalsikan ng mantika yung mukha mo? Tatay, huwag ka nang masyadong maraming tanong. Akin na nga yung mga isda. Ipiprito ko na. At eto, hinayaan talaga ako ni tatay na magprito ng isda. Kaya lang, nung nagtatalsika na yung mga mantika, napatakbo ako papalayo kasi naman nakakatakot. Tapos, may narinig akong tumawa ng malakas.
Napalingon tuloy ako kasi naman tinawanan ako ng ligaw na kaluluwa. Kaya lang pagtingin ko sa kanya, nagtama yung mga tingin namin. Mata sa mata talaga, tapos lumapit siya kaagad sa harapan ko habang nakatitig ako sa mga mata niya. Nakikita mo ako, di ba? Kunwari ka pa. Tulungan mo naman ako. Bakit ba? Ano bang kailangan mo? Matapos kong sabihin yun, biglang lumapit si tatay sa akin tapos niyakap ako. Anak, andito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Huwag kang mababaliw, anak. Wika ni tatay. Naalala ko bigla na di nga pala niya nakikita yung kausap ko. Ay naku, napagkamalan pa akong baliw. Tulungan mo ako. Pakiusap. Wika ulit ng ligaw na kaluluwa. Pero hindi na ako sumagot sa mga sandaling to. Kasi naman, baka isipin talaga ni tatay na nababaliw na ako. Tatay, yung isda, sunog na. Wika ako. Kaya si tatay, nagmadali talaga na baliktarin yung isda na piniprito ko. Pala kasi yung kaluluwa na yun, na nawala bigla. Nasaan na yun? Anak, ayusin mo na ang lamesa para makakain na tayo. Wika ni tatay. Kaya naman, mabilis kong inayos ang hapagkainan namin ni tatay. At habang kumakain kami, hinahanap ko yung ligaw na kaluluwa. Nasaan na yun? Anak, okay ka lang? May hinahanap ka ba? Kasi kanina pang paikot-ikot yung ulo mo. Tatay, wala naman po. At saka, pagkakain tatay, samahan niyo muna ako dito ha, habang naguhugas ako ng mga kinainan. Anak, nakakapanibago ka talaga. Pero sige, basta request mo, anak, ayos lang. Wika ni tatay. Kaya nung matapos makakain, sinamahan niya talaga ako. Hanggang sa matapos ako. At eto, hindi na ako papasok sa silid ko. Baka kasi andun yung kaluluwang ligaw. Kaya, sumama na ako kay tatay sa silid niya. Kaya lang, pagpasok ko, gagi. Yung ligaw ng kaluluwa. Nauna pang mahiga sa kama ni tatay. Ano ba naman tong kaluluwa na to? Napakakulit. Anak, parang ang lamig ata dito sa kwarto ko ngayon. Pakisara mo na nga ang mga bintana. Ika ni tatay. Kaya agad kong isinara yung mga bintana. Hindi naman dahil sa nakabukas na bintana, kaya malamig. Kasi naman yung kaluluwang ligaw, ayun, nasa kama ni tatay. Nakahiga dun. Nakakainis. At nung mahiga na si tatay sa kama niya, di ko alam kung paano ako ihiga kasi naman, yung kaluluwang ligaw, nasa tabi ni tatay. Nak, mahiga ka na dito. Ang sarap matulog ngayon, ang lamig. Di ko alam kung bakit. Kung pwede ko lang talagang sabihin kay tatay na may katabi siyang ligaw na kaluluwa ngayon. Pero, baka ako'y pag-isipan na naman ni tatay na baliw. Ay naku. Tatay, sobrang lamig po dito. Bukas na lang ako matutulog sa tabi mo. Sige tatay, good night po. Wika ko. Tapos eto, nagtungo ako kaagad sa silid ko. Tapos, nahiga na ako kaagad sa kama ko. At eto, nagtakip ako ng kumot para wala akong makita. Kaya lang habang nakahiga ako, bigla na lang lumamig ang pakiramdam ko.
Ano bang gagawin ko sa ligaw na kaluluwa na to? Paano ko ba siya mapapaalis dito?